Magandang araw mga kababayan, isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayon mula sa Malacanang. Ayon sa mga ulat, narap si First Lady Liza Tanas Mags sa mga testigo na nagsasabi ng mga detalye ukol sa maligasyon ng kanyang pagkakasangkot sa illegal na droga. Nagbulantang si Liza Tanas sa mga testimonya na inilabas laban sa kanya at patuloy ang mga investigasyon hinggil sa kanyang papel sa isang drug syndicate. Kung mapapatunayan siyang guilty, may mga banta ng parusang bitay na ipapataw sa kanya na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga otoridad ay nagsasagawa ng malalimang investigasyon upang tiyakin ang mga ebidensya laban kay Liza Tanas Mags. Ayon sa ilang eksperto, ang pagbabalik ng parusang bitay sa ilalim ng administrasyon ay maaaring magpatuloy, lalo na kung mapapatunayan ang pagkakasangkot ng isang mataas na opisyal tulad ng First Lady. Ang balitang ito ay nagdulot ng mga agam-agam at pag-aalala mula sa mga human rights group at mga miyembro ng oposisyon na nagsasabing ang pagpapataw ng bitay ay isang hakbang pagbalik sa makalumang mga polisiya at posibleng magdulot ng maraming hindi pagkakaintindihan at hindi makatarungang paghusga. Habang mga taga-suporta ng administrasyon ay nagbayag ng kanilang paniniwala na ang mga hakbang laban sa droga ay makakatulong sa paglutas ng krimen. Ang isyong ito ay nagpapakita ng mga komplikasyon at kontrobersya sa loob ng gobyerno. Ang patuloy na pag-usbong ng mga testigo at ebidensya ay magbibigay ng linaw kung ano ang magiging susunod na hakbang ating para kay First pagkakatutukan. Lady Ngunit Liza bago ang Tanas lahat, at sa mga siguraduhin salukuyang mag-subscribe at isyong hihit ang hinggil sa parusang notification bitay. bell Ang para mga sa susunod patuloy na na araw ay pagtutok sa mga magpupusok sulyap kung ng paano bagong balita sa tatanggapin ng tunay na publiko ang boses kasong ng ito masa. at kung anong epektong itong magkakaroon sa mga politikong sangkot. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi ko alam yung ating mga videos pala dyan. Ang dami mga nagpipick up sa ating mga video. Nagmi-million viewers sa TikTok. Okay? Sobrang busy ang bunganga ni Maharlika. Kaya naman gustong gurgurin ng mga buwaka ng inang gobyernong bangag. So ngayon, ipi-play natin. May nag-send sa akin na galit ang NBI sa inyong abang lingkod. Alright? Okay. Patungkol dito sa ating mga ine-expose. Ng mga kababayan, alright, play natin. Play natin yan, galing sa, play natin dito. Share lang natin, tignan natin. Alright, lakihan natin. Ang sabi dito, basahin mo na pala natin yung nakalagay, yung kanilang headline, dyan sa Abante Radio. Tumigil siya, akala niya ligtas siya dahil nasa Amerika siya. Yan ang sabi nitong ni Santiago. Sabi nito ng caption nila, sa meet ng The Manila Press News Forum ngayong araw, ibinahagi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nagsagawa na sila ng case build-up laban sa vlogger na si Claire Maharlika. Yan. Dahil umano sa pagkalat ng fake news tungkol kay Liza Tanas na isinangkot sa pagkasawi ng businessman na si Paulo. Kayo ang fake news. Actually kayo, Abante, mali ang balita nyo. Nagbabala rin si Santiago sa iba pa mga vloggers na maging responsable sa binabahaging impormasyon sa social media. Pakinggan natin ang kanyang, watch again, tingnan natin to, ang kanyang statement. We know na nandun siya, nakabase siya. From the start, ha? Hanapin niyo, sir. Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga... Okay, quote mo muna. Sabi niya, stop na natin, di ba? Sabi niya, we know na nasa Amerika daw ako, pero sa Pilipinas pinapalabas ang fake news. Di ka ba naman Julol? Julol, kahit sa Zimbabwe ako, kung gusto niyo akong panoorin niyo. Kahit pumunta ako ng Mars. Anong hindi... sabi pa niya may trolls ako. Tingnan natin, ha? Dahil lang. Mga fake news, yung mga... Dali lang. Hanapin niyo, sir. Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here. Okay. So, pinapalabas daw dyan sa Pilipinas yung trolls ko. Unang-una ako walang trolls. Ikaw na matandang julul. Okay? Nandiyan na ba yung pulburon?
ikaw na matandang Jololis, nung eto mo, nagalibat-libat ka na. Alright? Naglibat-libat na yung mata mo. Ha? July pa lang, nung in-expose ko ang video ni Bangag ng Pulburon, ikaw rin, isa ka sa nagsabi na Jololis ka, na ako ay kakasuhan ninyo at makipag-ugnayan kayo sa Amerika dahil sinasabi nyong fake at AI yung nilabas tong video. Anong petsa na? Tanda. Ngayon, tatakot-takutin nyo na naman ako dahil nakikita nyo yung galit ng taong bayan. Mamaya sasagutin ko yung fake news nyo. Kayo ang fake news. Pakinggan muna natin uli. Sa Philippines, ng inciting to sedition, cyber libel, bahala siya sa buhay niya. Bahala ka rin sa buhay mo, gago. Okay. Ay, kung tumigil siya, hindi siya nakakasiguro. Bakit ako titigil? Para manahimik na, para hindi ma-expose ang inyong mga pagnanakaw, ang pagsingot ni Pukutin, ang pagnanakaw niyo sa kaban ng bayan, mga hinayupa kayo, gusto niyo tumigil kami? Hanggang sa dulo ng hininga ko, hindi ako titigil, tandaan mo yan. Kayo, July pa lang nananakot na kayo. Nakit siya makipag-ugnayan sa Amerika, sige nga. Buha ka ng ina, sige nga. Ang tagal naman. Mag-iisang taon na. Akala niya ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Okay, akala ko daw ligtas ako dahil nandun ako sa Amerika. Alam ko, nagpadala na si Lisa Tanas at si Bangag ng assassins dito. Kaya talagang nag-iingat ako dahil gugurgurin niyo ako, mga hinayupa kayo. Nakita niyo mga kababayan kung paano sila apektado sa isang maharlika sa mga vloggers dahil sa ini-expose natin. Pakinggan pa natin. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Sinong taong bayan? Fake news ka. Nakitaan mo kung paano mag-react ang taong bayan kahit dito sa comment section mamaya, palangga. Basahin natin kung totoo ang sinasabi nitong galit sa akin ng taong bayan. Yes, yung mga... Bukod kay Maharlika, may babala pa ba kayo sa isang vloggers? Kasi yun ang gusto nilang gawin. Vloggers, commenters, natakot ng mga hinayupak na to. Kasi nga, martial law 2.0 na ang nangyayari sa Pilipinas. Although undeclared, yan ang gusto nilang matakot tayo. At nakita nyo naman ang ginawang pang-kidnap kay PRRD. Kaya malakas ang loob nila ngayon dahil nagtagumpay sila temporarily sa pag-kidnap kay PRRD. So tinatakot na tayong lahat na titigil. Ganyan pa ba tayo titigil? Buha ka ng ina nyo. Sige, magkaso kayo. Apat na nga na kaso palanggang ang hinaharap ko sa mga jutang gininang ito eh. Case dismiss nga eh, yung isa. Tapos tatlo ang hinaharap natin. Kaso na pinile ni Zaldico. Ayan, yung hinayupak na yan. Ni Mel Robles, Zaldico na sangkot dyan sa anomalya sa Vicecam. Si Mel Robles na sangkot sa anomalya sa PCSO. Ang hinaharap ko sa isang designer na open naman sa public na nakasama din ni Lisa dito sa kanilang party. May pakita yung video na scammer. Yan ay funded lahat ni Lisa Tanas. Lahat yung mga yan, pera ng gobyerno. Ang gusto nilang mangyari sa akin dito, paninindak at na yun, galing mismo sa bunganga nitong julol na ito, ay, ano sabi nila? Mananagot ako. Anong sabi niya? Inciting to sedition. Sasagutin ko lahat yan. Yung cyber libel lang sinasabi niya. Vloggers natin ay naku, wag niyong gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang. So, ano katuwaan? Katuwaan ba yung pinapost namin na addict si Bangag? Hindi katuwaan. Ang Pilipino hindi natutuwa. Katuwaan ba na yung ginanang pagpo-post namin ng pag-kidnap nyo kay PRRD? Katuwaan ba yung pagharas nyo sa pamilya niya? Katuwaan ba yan? Kayo ang ginagawa nyong katuwaan, ang panggigipit sa amin lahat, sa lahat ng Pilipino. Yan ang totoo. Hindi, nagagalit ang buong Pilipinas sa akin? Ang NBI? Hoy! Meron tayong puting as from NBI, kaya magtigil ka. Hindi lahat ng NBI galit sa akin, ikaw lang. At si Lisa Tanas at si Bangag. At lahat ng mga kakampi niyang mga addictus. Play. Huwag niyong gawing katuwaan yung ating social media. Na gumaganda na tayo, digital na tayo, ibababuyin. Gumaganda, digital? Yes! Kaya nga kami nakakapagsalita dahil hindi nyo na kayang isuppress eh. I mean, you try to suppress us, pero hindi nyo na kayang pigilin katulad ng ginagawa nyo sa mainstream media. Dahil sa ibang mga mainstream media, you know, yung mga balita nyo kulang-kulang. Tingnan natin ang mga palangga.
mo ang ating social media ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? Pagka lumalampas ka na, kailangan ng kalusin. Kayo ang kakalusin ng taong bayan, hindi ako. Tingnan natin, mga kababayan. I-fact check natin kung galit ang taong bayan kay Maharlika. Go. Tingnan natin yung comment. Alright. Okay. Sabi ng comment, sino naman may sabing galit ang taong bayan kay Maharlika? Whistleblower yan ng mga katarantaduhan ng gobyerno. Okay, yan yung mga comment. Tika lang. Ano ito? Bakit? View comments. Naghahang. Okay? Okay, nananakot na sila. Yung mayabang na sa ginagawa nila. Kaya pag di mo pinagtanda mga ito, ano yan? Nananakit na sila, yung mayabang. Anyway, basta mukhang naghahang ko. Yun na yun. Stop sharing na natin para makausap ko kayo. Ngayon, ito pala. Dito. Yan. Ayan, ito, nababasa ko na yung comment. Alright? Tignan natin to. Wait a minute, mga kababayan. Here we go. Okay. Ito, mga palangga. Anong sabi ng mga comment ng ating mga kababayan? Hindi po kami galit. Full support po kami sa kanya, sabi ni Angeli Bermudo. Hindi po kami galit. Full support po kami sa kanya. Mga tagasunod lang po ni Bangag ang galit sa kanya. Sabi gano'n ni Michael Aldipola. Hindi naman yun fake news, Mr. NBI. Totoo naman yung Bangag ka din pala. Sino pong taong bayan galit sa kanya? Sabi ni Joel Pascual. Taong bayan baka mo o kayo lang ang galit? O, kita mo? Kitang-kita nyo sa mga comment section. Sabi ni Dals Igorot. Sinong taong bayan ang galit sa kanya, sir? Ha, sabi ni Ken Jan. Galit sa vlogger. Sila kasi nagsasabi ng totoo. Yung media, pinabayaran ni Bangag. Hindi kami galit, tanda, sabi ni Ellen Ukay. Baka kayo lang yun. Temo lahat, majority ng comment nagsusuporta sa akin. Dahil nagsasabi tayo dito ng katotohanan at lahat ng expose ko dito, eto na ang nangyayari. Ganyan, sasagutin kita. Number 1 na punto na sinasabing inciting to sedition. Kasi ngayon raw, sunod-sunod yung aking comment, ang aking post, mga palangga, sa ating Boljakan channel. Follow nyo yan, yung ating Boljakan. Yan po yung ating 190K. Dapat 5 million na yung follower kung hindi nila pinatanggal yung isang Facebook natin. Here we go. Ano inciting to sedition dito? Kasi pinakita ko dito, mga kababayan, kaya galit na galit sila. Tignan mo, 1 hour, 2.1 shares. Nagbabiral lahat, 3,000 shares, 1.5 shares, 4,000 shares. Itong eroplano na sinakyan ni Bangag, di ba? Pinag-usapan natin to. Ayan, sabi ng GMA, ayan, di ba? Basahin ko. Ayan si Bangag, gamit yung eroplano na yan. Ang sabi ko, anong inciting dito? Ebidensya ng sabuatan ni Marcos, Bangag at ICC. Parehong eroplano ang ginagamit sa pagkidnap kay PRRD at ginamit ni Bangag. Kita ninyo, ang mismong eroplano na ginamit ni Bangag ay siyang ginamit sa illegal na pagkidnap kay PRRD. At ngayon, kunwari, walang alam si Bangag, wala siyang kinalaman. Sino ang niloloko ng mga jutang gininang to? Malinaw na may sabuatan at hindi natin dapat palampasin ito. Malinaw na mga sabuatan ng mga mafyang traidor laban sa Pilipino at kay PRRD. Huwag tayong pumayag sa pambubudol at paninindak sa atin. Ang taong bayan ay gising at hindi basta-basta paluloko sa peking drama ng pulboronic administrasyon. Inciting ba yan? Sinabi ko ba sa taong bayan na, pumunta kayo at tsorbahin nyo lahat sila? Ang sabi ko, mag-speak up. Pag sinabi ko sa mga pulis o mga military, ano pang inaantay ninyo? Bangag ang presidente ninyo. Mag-speak up kayo, mag-voice out kayo. Sinabi ko ba sa mga military at sa mga pulis? Na bit-bitin nyo yung kanyang mga sandata at gurgurin nyo si Bangag o lahat. Ganyan. May sinabi ba akong ganyan? Julul! Masyado kasi kayong nabuking. At yung sinasabi dito ng Abante, okay? Ang title kasi nila na inuugnay ko daw yung namatay na tao doon sa nasilisa ang tawag dito, ang suspect o gumorgor. Napaka-fake news kung yung mga walang hiya kayo. Ang sinabi ko unang-una na ayon sa ating puting ahas ay na-hold si Lisa Tanas dito sa Amerika dahil tinatanong o kino-question
in related doon sa pagkamatay ng isang kasama nila. That during that time, nung binag natin yan, kaya nga hindi ko yan in-identify. Dahil hindi ko sure kung sino yung namatay. Isa ba ang namatay? 2, 3, 4 ba ang namatay? Ang sinabi ko lang ay hinold si Lee Satanas. Then naglabas itong tawag dito? Presidential Communication PCO na wala daw katotohanan na detain. Kailan ba umamin kayo mga putang mga buwakan ng inan nyo? Kailan kayo umamin? Ito nga yung pagiging addict ni Marcos, ayaw magpa-hair follicle. Kailan kayo aamin? Tas hindi kasuhan nyo. Dagdagan nyo pa yung kaso ko. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling mangsindak sa akin. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, putang ina nyo. Hindi ako magpapasindak sa mga addict na katulad ninyo. Nakatwitness ang taong bayan sa panggigipit nyo sa akin, sa mga vloggers dyan. Imbis na asikasuhin nyo ang problema ng bayan, krimen, yung namatay dyan na foreigners sa Boracay, na sa akin yung picture, di ko lang pwede ipakita, na nabukaka, ginurgor ng mga addict dyan, kung sino man yung naggugurgor sa kanya. Yan ang asikasuhin ninyo. Peace and order sa Pilipinas, wala na. Tapos vlogger at si Maharlika, kailan nagsabi yung totoo yung gobyerno nyo? Pakita natin ulito. Ito. Kailan nyo to? July nyo pa to sinabi, nakakasuhan nyo ako mga hindot kayo Nakita nyo yan? Basahin ko lang uli, mga kababayan. Bago ito, ituloy ko lang muna yung thought ko doon sa yung sinabi kong babasahin ko uli yung muna. Basahin ko muna uli yung informante, yung sinabi sa atin ng informante. Dahil exactly ito yung sinabi ko. Excuse me. Alright. Ano ang sabi sa akin ng informante? Alright. Asan na yung message niya? Lee Satanas. Okay? Wait a minute. Ang sabi niya, kaya sabi ko nga na allegedly na-hold si Lee Satanas dahil kinu-question in relation doon sa pagkamatay nung kanilang isang kasama sa entourage. Hindi ko sinabi na si Lee Satanas ang gumurgor. Mga ulol. Dahil ayon sa ating puting ahas, na di umano, allegedly, I use that word kasi wala pang coroner's report, na yung biktima ay nagurgor dahil na overdose sa D. Diba? Kaya sabi ko, mag-update ako kanina, nag-update ako kung meron ng coroner's report. Yan ang sinabi ko. Hindi ko sinabi, mga palangga, sigurado ako na si Lee Satanas ang nagsalaksak ng pulburon sa bunganga nitong biktima na ito. Did I say that? Huwag niyo akong tinatakot-takot. Tayo ba natatakot after all sa ginagawa sa atin? Sa ginagawa sa ating lahat. Di ba? Kasi mga palangga, kaka-check ko lang nung coroner's report. Wala pa. Dali ang coroner's report, wait a minute. Ito. Kasi-check lang natin. Pakita ko lang sa inyo, no? Or here we go. Ito, inaabangan ko actually. Ayan yung coroner's report. Ayan dito sa medical examiner. Para babasahin ko lang. Ano ang sabi dito? For more case information, sabi niya dito, ang status right now is still pending. Okay? Deferred o iniimbestigahan pa. Pending additional investigation. Iniimbestigahan pa kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkamatay nung kasama ni Lee Satanas sa entourage niya. Di ba, meron niyang nag-message sa akin na pinost ko na palangga, yung namatay daw first time na tumira ng pulburon. According to that, Kaya nga may nag-message naman sa akin, kakilala mismo nitong itong biktima. Sabi niya, actually hindi first time yan palangga. User daw talaga yan. Yun ang sabi sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, aantayin natin ang report ng coroners o medical examiner kung ano ang cause of death. Although, doon sa website, ay mukhang na-release na yung bangkay ng tao. Mukhang na-release na. Pero mga kababayan, kasi usually, kapag iniimbestigayan, kukuha lang yan sila ng mga samples. Urine, yung mga, let's say nga, napag-usapan natin ni Attorney Glenn, yung kung ano may mga fiber o kung anong, mga substance na makikita. Sa buong sangkatauhan, magsimula sa sapatos, sa brief, sa lahat, sa buhok, di ba? Chine-check yan at talagang inimbestiga yan
lalo na dito sa Pilipinas, kung saan kumakalap sila ng mga ebidensya kung ito nga ba siya ay tumira, pinatira, sinaksakan, forcibly, katulad ng ginagawa nilang pag-force kay Pangulong Duterte na paglipad sa The Hague. Tinitignan lahat ito, mga kababayan, ng coroner dito sa Los Angeles kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Lahat ng medical angle, kung ano ang merong, baka mamaya nabagok lang yung julo niya or whatsoever. Di ba? Pinag-usapan din natin yung toxicology, kung ano yung mga substance. May alak ba? Ano ba siya? Not only illegal na pulburon o illegal na D. Di ba? Anong substance? Baka mamaya pinalunok ng Clorox, Sonrox, pinainom ng ihi, pinainom, yung mga ganong angle. Ano yung cause ng kanyang pagkaligwak? Kasi inalam natin dito sa website, okay, ng yung mga coroners, medical examiner, na ang process pala niyan, ang timeline pala niyan, kapag may mga kaduda-dudang pagkasawi ng isang tao, ang ginagawa niyan, ino-autopsy, di ba? 1 to 2 days. Ngayon, ang medical examiner o yung coroner, mga palangga, tinitignan ngayon, yun nga sinasabi natin, yung toxicology test, at kung mayroong sinapak ba siya, may mga trauma ba, at kung ano-ano pa, tinusuka. Those are basic or yung format, yung normal procedure na ginagawa ng mga nag-autopsy o ito yung mga tinatawag nating coroner. Pero sa Pilipinas kasi, hindi yan na ipapractice halos sa atin dahil nababayaran lahat. Tinitignan ko ano yung blood, niya, may alcohol content, di ba? Lahat nga, urine sample, yung mga skin test na tinatawag, para ma-detect kung baka sabi ko nga, baka pina-ingest ng tubig, pina-ingest ng kung ano man na mga chemical. At napag-alaman natin, kaya pala ang tagal-tagal kung hanggang ganyan. Nangyari kasi yon na-tsugi siya nung Saturday. Monday, Tuesday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday pa lang. So 4 days. So ayon dito sa coroner's website na 4 to 12 weeks pa pala yan. Usually 4 to 12 weeks malalaman kung ano ba talaga yung toxicology test na tinatawag or testing, kung ano yung mga mga illegal o kung meron man ang makikita sa bloodstream niya o sa urine niya or sa buong katawan niya. Then kapag medyo komplikado, ang sabi dito, pwedeng umabot sa yung final report daw ay 6 to 12 weeks or more. Ngayon, mga palangga, yung coroners ay ipa-finalize niya na yung cause of death nitong taong ito. Ngayon, ang question ko, ang sabi pa dito, pero hindi didetain yung katawan ng namatay. Kasi sabi dito, in most cases, the body is released to the family within a few days after the autopsy. Usually 24 to 72 days. Kasi syempre, kailangan mag-mourn ng pamilya, di ba? At since nakuha na yung mga sample na yan, doon, sa laboratory na lang sila magkakatalo. Ngayon, mga palangga, ang sabi dito, the final toxicology results do not need to be completed before releasing the body. Sabi dito, if the death is under investigation, katulad ng kung may homicide or foul play na kaduda-duda, then authorities may delay the release under further examination. Kaya nga dito, mga kababalangga, nung tinignan natin sa website, may nakalagay dito, okay, basahin natin, may nakalagay dito pending, di ba? Deferred, pending additional investigation. Additional. So kung this is just my opinion. Kung namatay siya ng natural death, bakit hanggang ngayon, di ba pag namatay ka na inatake ka sa puso, right away malalaman yun eh. Pero bakit meron ditong additional investigation? Yun lang naman yung tanong natin. So ngayon, hindi ko sinabi na si Lisa ang gumorgor dito. Pero ang sinasabi ko, na yung mga taong nakapaligid sa kanya, bago siya namatay, after siya namatay, kasi sa hotel naman siya namatay eh. Makikita naman sa CCTV, siya kasabi ko nga,
I hope na ang mga coroners, ang mga medical dito, mahirap kasi ang nababayaran dito sa Amerika kasi takot yung mga yan matanggal ng lisensya. And I hope walang magkaroon ng ganong bribery. Dahil si Lisa Tanas magaling sa bribery yan. Magaling yan sa mag-bribe ng tao. Kaya huwag nyo akong sinisindak-sindak. Dahil sinindak nyo na ako Jutang Generis, naalala nyo yon mga palangga? Nung nilabas ko ang pulboronic video ni Marcos Jr., hindi gala, NBI, PNP, AFP, DND, Malacanang, lahat kayo mga inayupa, kayo sinindak nyo ako. Asa na yung kaso ninyo? Tungkol sa pulbo na, we're talking about ang pag-addict ni Marcos Jr. At hinahamon ko kayo yung kaso mo, Lisa, na ikaw ay kidnapper. Kinidnap mo ang 2 bata sa Turkey, in-extract mo. Ginamit mo si Teddy Boy Locsin Jr., ikaw, Teddy Boy, at ang asawa niya na si Maria Lourdes Barcelon, doon sa video, di ba, na pinakita ko na milyon-milyon na yan, kumalat na yan, kinidnap mo ang 2 minor de edad dahil gusto mong tulungan ang friend mo na si Francis Lloyd Chua. Abangan nyo nga yung video, malapit na yan. Sabi ko kahapon, baka ngayon. But since marami tayong mga developing stories, so, you know, yan na yung ikaso mo sa akin. At itong pulboronic na ito. Dahil di ko naman kayo inuurungan, di ba? Sinasagot ko yung mga kaso ninyo. Dahil nakita ng taong bayan kung gaano kayo walang hiya. Dahil mas pinapanood kami, mas binabasa kami dahil sa inyong mga kasinungalingan. Maniniwala pa ba kayo? O, papapananagutin si Maharlika kahit nasa Amerika hahantingin? Hinanting nyo na ako eh. Nagpadala nga kayo ng assassins eh. Gusto niyo ipadukot ako dito? Di gawin nyo. Makipag-ugnayan ka kay Papa Trump. Lolo ko yon. Sige. Di ba? Magpag-ugnayan kayo. Ang tapang-tapang nyo. Hindi ka kayo makakuha ng appointment kay President Trump. Kailangan pang gumapang ni Lisa Tanas eh. Nag-attend pa doon. Sabi niya, gusto, ito pa, another Pero I think nagkalat na to sa TikTok or I don't know kung napanood yun na. Anong sabi ni Lisa Tanas sa kanilang mga post? Working visit daw dito sa Amerika. Tignan ko lang, basahin ko lang kung totoong working visit siya. Alright, tignan natin ha. Okay, Lisa Tanas. Ang sabi ng inayupak, nung pumunta siya ng Florida, tignan natin. Paano ka maniniwala sa imbalsamadong mukha nito? Kunyari, may eye allergies. Kunong abi, may eye allergies na natipalok pa sa kung saang pavement na sinasabi niya. Tapos nakita mo yung mukha niya, tinuslok ng formalin. My God, Lisa Tanas. Masyado kang insecure, masyado kang kawatan, kidnapper, addictus benedictus, yan ang ikaso mo sa akin. Hay, matagal nyo na dapat ginawa yan. Maniniwala kayo kay mga palangga? Wala bang wait itong bunganga ko na sinabi ko, Lisa, Marcos, Araneta, First Lady, ikaw ay nangidnap ng 2 bata. Walang allegedly yan. Dahil may ebidensya yan. Ayaw mo magkaso eh. Na sinabi ko, ikaw, Marcos, adik ka. Doon sa araw ng kagitingan, ang daming pulburon dito. Pero ang mga julul na AFP, bulag, pipi at bingi. Hinahamon ko, presidente niyong adik, kasuhan niyo ako. Dali. Dali. Para magkaalaman, para sa harap ng korte dito sa Amerika. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!